Magandang umaga pong muli. Ngayon ay 12, tama? Yes. At Huwebes. At ang ating oras ay Alas 11:02 ng umaga. Ito po si Antonio Ferdi, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga to, pasyo. Oh, yeah. Bumabati sa inyo na mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan at siyempre ang aking very dependable. Nakasama walang iba kundi si... Ay, salamat po, attorney. Ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, yeah. Pasensya na po kayo at talagang itong week na to ay very busy. Nung isang araw naman hindi ako umabot. Kaya Na nga, underestimate ko yung travel time. Mula, saan kayo na-traffic? may meeting kasi ako sa Conrad ng breakfast. Opo. Eh sabi ko, akala ko pag-aalis ka doon ng mga quarter to 10, 11, nandito ka. Aabot Hindi ka. pala. Oo, thereby resulting in kamoting kahoy. Kamuting Okay. kahoy. Anyway, ang ating, ang dami nangyari. At bukas, uunahan ko na kayo, magpapaalam ulit kayo kasi may press con po kami sa Citizens Crime Watch. Oh, okay. Sa New Kamuning Bakery. May Ah, tinutulungan okay. po kami na isang rape victim, si Grace X. Oh, rape. Na-rape siya nung 16 years old, tama. Siya. At ngayon ay 21 na siya, pero ang pakiramdam niya 6 ay... years ago na yan, ha? 6 years, oo. 5 years. Opo. 21 siya ngayon eh. Sabi, Oo, okay. 5 years, oo. Okay. Ang feeling niya ay medyo parang naluluto yata sa Department of Justice yung kanyang kaso kasi yung kanyang tinuturo na ng halay sa kanya ay medyo pinoprotektahan sapagkat may kadahilanan yun eh. Dahil ginagamit itong taong ito na kanyang inaakusahan bilang testigo sa isang sensational case. Eh hindi naman pwedeng gano'n, hindi porket state witness mo eh, Opo. poprotektahan mo, di ba? Poprotektahan mo na. Mali yun. State witness mo rito, pero kung may kasalanan, eh, kailangang panagutin. Hindi naman immunity ang pagiging state witness sa lahat ng bagay. Ayun. Yan. At eto, speaking of lahat ng bagay, alam nyo, mga kasama, wawarningan ko po kayo. Huwag kayong padadaya, mga magulang at mga kapatid, sapagkat nililihis na lang po tayo. Pero bago yan, ay batiin natin, i-congratulate natin si Vice President Sara Duterte sapagkat she remains, siya'y nananatili bilang most trusted na national public official. Yan. Congratulations. Ay ayon sa Social Weather Station 2025 fourth quarter survey, ibig sabihin October, November, December, ang resulta ay 54% ang ng mga tumugon sa survey. Ilan yun? Survey. Marami. Mga libo rin ito eh. Libo rin. Okay. Survey ay 54%, ibig sabihin mahigit sa kalahati ay nagtitiwala Ayun. at masaya sa panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay tumaas ng 2% mula nung third quarter 2025 kung saan 52% lamang. Ngunit, Bakit? so ang kanyang net satisfaction rating ay plus 28%. Plus. Positive. Positive. Oo. Ang pumapangalawa naman, can you imagine? Ito yung hindi pa yata pumapasok yung kung ano nung pinagsasasabi nitong si Soto. Ang pangalawa ay si Tito Soto. Plus 16%. Ibig sabihin lamang ng 16% yung nagtitiwala sa kanya at masaya sa kanya kesa sa hindi masaya. Sapagkat siyempre maraming masaya dahil eskwelang-kwela to. Dito'y enjoy ako. Konting aral lang at konting bulakbol. Dito na nga. School bukol. School bukol. Oh, grabe. Sikat kasi. Oo, yan. Ang mabigat Alin? nga ha ay si Pangulong Marcos. Okay. Yan. Sapagkat ang kanyang
satisfaction rating ay neutral. Kumbaga sa kotse, hindi umaandar. Di ba? Pag nasa neutral, di ba? Pag drive, aandar. Pag reverse, aatras. At least neutral lang, hindi umaatras. Hindi lumalaking paurong. Ayun. Ay, mas marami Ah, ang walang hindi natutuwa sa kanya kaysa sa natutuwa sa kanya. Negative neutral 3. Negative 3 siya. negative. Napaka-nega niya. Yan. Okay. Under naman. Oo. Yan, 40% ay masaya. Yun yung mga kontraktor. Opo. At saka yung mga banda na iniimbita niya, katulad ng Duran-Duran. Yan. Yun ang masaya. Pero hindi masaya ay 43%. Yan. Dumako naman po tayo ang mga kapatid sa ibang mga opisyales ng pamahalaan. Yan. Si Speaker Bogie D ay tumaas din ang satisfaction rating. Mula sa 30% noong third quarter ay naging 33%. Oh, Yan. yeah. For a net satisfaction rating of plus 5%. Yan. Sige, good. Ayan, di na siya masyadong naagrabyado. Si Speaker D. Di na masyadong Kala ko di agrabyado. natuto eh. Di natuto. Iba naman yun Iba eh. naman yun. Yun yung insertion eh. Hindi na okay. natuto sa 2025. Meron na naman. Pagdating naman po sa hudikatura, kasi kanina nasa ehekutibo tayo eh. Dumako tayo sa lehislatibo. At syempre, nandun si Soto, nandun din si D, hudikatura naman. Si punong mahistradong Alexander Hesmundo ay may net satisfaction rating na plus 9%. Yan. Okay. Oh, yeah. So, hindi gumalaw. Ganon din yung kanyang rating noong third quarter. Yan. Okay. So, sa ngayon, mukhang ang pinakamababa sa mga sinurvey ay si Pangulong Marcos. Hello, kawawa naman. Kasi nga doon sa flood control ay doon apektado. Yung kanyang reaksyon, oo nga, sinasabi nila na siya naman ang nagturo di ba? Yung the famous, mahiya ka mahiya, ano? Ka naman? Oo, mahiya naman Mahiya kayo. naman kayo. Speech. Ayun. Yun, Mahiya oo, yan. naman kayo. Isa pa. Mahiya naman kayo. Yun, oo. Mahiya naman kayo. Ayun, oo. Ang problema, siya lumabas na kahiya-hiya. Ayun, mabigat kasi nga. Yung reaksyon niya ay supot. Ibig sabihin, hindi umabot doon sa ekspektasyon ng mga tao. Di ba? May ICI. O, yung Independent Commission on Infrastructure. Ano nangyari? Unang-una, ginawang sikreto lahat ng proceedings. Meron pang live streaming rules. Wala namang sinunod. Puro executive session. Di kamote. Number 2, di pinaglalayasan. Yun ang mabigat doon. Nakakasira Alisan. ng kredibilidad, naglayasan Opo. Kasi yung unang-unang lumayas si Mayor Magalong na mataas sana ang kredibilidad. Binwisit nila ay di lumayas. Bago yung accountant umalis. Di ba? Bago yung si Singson. Dating Secretary Singson umalis, ang natira isa. Wala na siyang magawa. Pagtingin niya sa kaliwa niya, Wala na siya walang katabi. tao. Pagtingin niya sa kanan niya, walang Wala tao. rin. Mag-isa siya. Malungkot. Kengkoy, malungkot. Oo. Mahirap yun. Alone siya, alone. Alone. Oo. Yun ang nangyari. So, yung mga iba, di ba, ang nangyari sa kanila, di ba mga official sila? Opo. Ang nangyari sila, naging layasan officer sila. Allah. Kasi nagsilayasan. Layasan. Mga layasan naman yan. officer sila. Kamote. Oo, ngayon, eto, nakakatawa. Lumabas sa dyaryo. Yun daw findings ng ICI ay rerepasuhin o i-revise ng Malacanang. Hindi ba, akala ko ba independent? Bakit bakit i-review ng Malacanang? Anong nangyari sa independence? Hindi ba pag independent ay i-release mo na agad? Hindi pa nire-release, pinakita pa sa Malacanang. Paano naging independent yan? Di iwa-whitewash ngayon ng Malacanang yan, tatanggalin na naman yung mga pinoprotektahan nila. Allah. Bakit hindi agad nirelease sa publiko?
Parang yung Agrava Commission, wala Ayun, nang Agrava, review ni Marcos. O, nandoon si General Ver, di ba? Si Josefus Ramas. Yes. Nandoon si maraming nandoon ng mga general, ng mga tao ni Pangulong Marcos. Oh, hindi ni-review ni Marcos 'yon kasi sabi niya independent. Independent. Eto independent dire-review ng Malacanang. O anong klase 'yan? O wala nang independence 'yan, kaya wala na naghihintay sa ilalabas niyan. O kamote, di ba? O, wala na. O paano hindi ka iinis? Ngayon naman, Yun lang. anong ginagawa dahil tapos na yung Blue Ribbon? Opo. Tapos na yung ICI. Ito naman Blue Ribbon, katawa-tawa rin. Doon si Ping Lacson. Di ba sabi niya may tatlong senador. Oh. Bago umatras siya. Teka daw muna, hindi daw naman nirekomenda na sila ay i-prosecute for further investigation. Ano ang Blue Ribbon yan? Ano ba yan? Ala. Subject to negotiation ba yung findings ng Blue Ribbon? This bolsters the accusation na ito ay one-man show ni Lacson na ang talagang layunin ay pagtakpan yung mga malalapit sa Malacanang. Tuwing pumupunta na sa Malacanang, binablock na niya. Ngayon, wala na yan. Wala na ring aasahan yan sa Blue Ribbon Committee. Para malihis ang ating pag-iisip, mawala doon sa flood control, anong ginagawa nilang diversionary tactic? Yun naman China. Inaaway. Di ba halatang halata naman, yung si Toriela naman hindi gaganyan ng walang instructions unless talagang kengkoy siya. In which case, may problema tayo. Kung ganyan, dapat kinagagalitan niya. Kita nyo hindi kinagalitan. Can you imagine, general ka lang, Coast Guard pa. Opo. Civilian pa. Ang Coast Guard is civilian Yes. Hindi military ang Coast Guard okay. Ang Coast Guard is under the Department of Transportation. Hindi yan under ng Department of National Defense. Kaya pala Yan ang lakas ng organizational loob. structure yan. Okay. Kita mo. Kung sa ibang bansa yan, general ka, ininsulto mo yung head of state ng isang bansa na kayo ay may diplomatic relations. Ayun. Kagagalitan ka dahil hindi mo lugar na mga insulto. Ayun. Ang Coast Guard ay nagbabantay doon sa exclusive economic zone. Yun ang trabaho mo. Wala kang pakialam sa foreign policy. Wala kang pakialam sa foreign affairs. Ang nagko-conduct niyan ay presidente through the Department of Foreign Affairs. Pero, halatang halata naman, inutusan to si Toriela. Si Toriela tuwan-tuwa yan pagka may publicity siya. Publicity hound papansin Tuwan-tuwa siya pag pinag-uusapan siya. Opo. Parang lumalaki yung ilong niya pagka pinag-uusapan siya. Seryoso tayo. Seryoso naman ako kita mo. Walang ilong-ilong. Bakit? Wala ba siyang ilong? Lahat naman tayo may ilong. Oo. Sige na nga, sir. Hindi nga malaman kung Ilocano siya Di ba? Kung taga-Sarat o Ilonggo. Ilongot. Di ba? Di ba meron bang tribo yung Ilongot? Alam mo yun? Wakaranay. Di ba? Meron Ilongot. Ano po yun? Alin? Ano po Parang yung Ilongot? tribe yun, di ba? Mga Ilongot. Meron i-google mo. talaga. Hindi mo malaman kung taga-Sarat, Ilocos Norte, Ilonggo, o Ilongot. Sinesearch natin yan. Google lang natin. Wala naman ako sa seryoso. Sir, talaga. Inaalam lamang naman natin kung taga-saan siya Sige na nga. Sarat na lang masikat yun. Taga doon ng nanay ni Marcos, di ba? Si Doña Josefa. Sarat Taga-Sarat. na lang. Magandang lugar Anyway, kung sa ibang bansa yung kinagalitan yun, dito hindi kinagalitan. Bakit? Kasi gusto nila na ma-provoke ang China. Bakit? Dahil ayon sa survey, for some reason, galit ang mga tao sa China. Eto ang style ng propaganda. Para malaman natin, para malaman ng marami. Although alam naman ng marami yan at wala namang naloloko. Kapag galit sa'yo ang isang tao, ilihis mo yung usapin sa another person or another group na galit din yung taong bayan. Ayun. Di ba? Galit sila Opo. kay Romualdez. Galit sila kay Marcos.
Galit sila sa mga kongresistang kontratista. Galit sila sa mga kontraktor, sa mga opisyal ng DPWH. Opo. Kaya bumabagsak ang popularidad ng gobyerno. Di ba? Ang sama ng credibility level ni Pangulong Marcos. Anong gagawin natin? Sabi ng mga propagandist ni Marcos. Galitin natin ang tao. Ilihis natin yung galit sa ibang Tao. grupo. Ibang Ibang- tao, ibang bansa. China. Mali. Laging strawman ang China. Yung strawman sa argumentation, yun yung parang diversion. Strawman, beating up a strawman ang tawag dyan sa argumentation Opo. and debate. Yun ang gagawin mong topic para malihis sa real topic. No, maraming galit sa China kasi lagi nating sinasabi, binubuli tayo. Totoo naman. Nilihis natin sa China, Ariela attack. Siyempre magre-react ang China. Kasi hindi pwedeng hindi mag-react ang embassy. Alam niyo kung Yes. bakit? Hindi dahil mayayabang ang mga Chinese. Ito hindi ko didepensa. I'm just Opo. stating a fact. Kung na-reverse ang sitwasyon, nasa ibang bansa tayo, let's say sa Malaysia, Opo. at yung isang general ng Malaysia niloloko, nilalait yung ating Pangulo, magre-react din ang ating embassy. Kasi Opo. yun ang trabaho ng embassy, ng Protektahan. diplomat. Protektahan yung reputasyon ng iyong bansa. Kaya sila nandito. Aalma talaga at aalma kahit sinong diplomat under the same set of circumstances ay aalma. Tama. Kaya ito hindi. And then, sige, attack Tariela. Nagalit ang China. Risa, Kiko, Oh. Erwin, attack sa Senado. Kampihan nyo si Tariela. Oh. Di ba? Ang problema, hindi naman pinag-aralan. Ayun. Yung diplomacy, yung sitwasyon, yung arbitral ruling, lalo na si Kiko. Si Kiko kasi talaga naman, ito, real talk. Opo. Kung hindi na pangasawa niyan si Sharon, hindi naman mananalo yan. Hindi nga nananalong konsihal yan sa Quezon City. Di ba? Can you imagine ang mga tirada nito? Abogado ito Kung gusto daw ng Supreme Court na hindi na ipatupad yung ruling nila doon sa impeachment. Yung last year, di ba? Opo. September ba yun? Opo. Sabi niya, sana nag-issue daw ng writ of injunction ang Korte Suprema. Sabi niya. Anak ng Teting naman, Panyerong Kiko, nandoon na nga sa desisyon. This decision is immediately executory. Bakit kailangan pa ng injunction? Alam niyo talaga nung narinig ko yun, tanda ko, hindi ko makalimutan na traumatized ako Bakit po? Kasi wala akong alam na abogadong ganong kahina ang comprehension ng role ng injunction Ala, Immediately executory na ka, ba't din mag-injunction? yung injunction para saan ho ba yun? Para pigilin ng gawin mo ang isang bagay. Yun. Executory na nga. Ano ba yung judgment na executory? Gawin na kaagad. Unconstitutional. Yes. Yung impeachment kay Sara. Kung unconstitutional yon, paano mo bibigyan ng Justice. due course sa Senado? Wala na. Anak ng Teting na buhay to. Hindi na pwede pala. Di na balljack tuloy siya ni Alan Peter. Hindi naman pala niya alam yung pinag-uusapan, di ba? Aray ko. Hindi niya, di ba tinatanong siya, sino ang pinakamaraming artificial installations sa South China Sea? Sabi niya, Vietnam daw. Di ba sabi ni Alan Peter nung nag-interpellation sila, mali po! Malaysia! Without knowing. Ngiti-ngiti siya. Unang-una, halata na hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Kasi bago siya sumagot, binubulungan siya. Hindi naman niya tinatago. Noong resource person nila na galing sa DFA o DND ba yun? Yung nakamaskara. Nakasama pa. Oo. Binubulungan siya. Hindi niya alam. Hindi niya pinag-aralan. So yun po ang nangyari doon. Si Risa, ni-interpellate na Marcoleta, puro motherhood statements ang sinasabi. Haba-haba ng sagot. Wala namang kinalaman doon sa tinatanong ni Marcoleta. Puro sa ating kababayan, protektahan ng kababayan, pagmamahal sa bayan. Yung mga ganon, yan ang sinasabi ng mga taong walang masabing partikular. Ang tawag doon ay motherhood statements. Puro BS yun. In other words, BS. Bini-BS tayo ni Risa. Si Erwin naman, get the F out! Kung hindi nyo kaya yung freedom of expression dito, hindi na naman niya naintindihan yung freedom of expression, hindi na naman niya naintindihan yung
protocols, yung convention on diplomacy. Yun po talaga, you just do not tell a diplomat to get out. Oo nga naman. Pambihira naman, hindi mo papel yan eh. O yan, persona non grata. Oo. O yung mga buti hindi natuloy, di ba? Opo. O, tira sila ng tira sa mga Chinese, kinatigan nila sa Tariela, o di persona non grata lahat ng opisyal ng Kalayaan Island Group. Paktay. Ay, karapatan nila yon. Oo, wala kang magagawa. Sabihin natin, karapatan ng Senado na mag-issue ng resolution. Pinasabing tama si Tariela. O sige, banatan nyo pa ang China. O, Wow. alam nyo, yun nga ang sinasabi ko, ang diplomacy, maraming levels yan. Opo. Oo, hindi siyempre magbe-break ng diplomatic relations yan. Gera yun eh. That means war. Babawiin mo yung yung mission mo, yung diplomatic mission mo. Wala na. May prelude to war yan eh. Oh, pero nag-warning na pala ang Amerika. Ang China. Opo. Nag-warning na that the Philippines is a dangerous place for tourists. Oh my God. Sabihin mo lang yun eh. Wala nang turist ang pupunta rito. Wala na, kawawa tayo. Di ba? Sasabihin yan, wala nang saging na kukunin sa Pilipinas. Paano yung Lugi tayo. banana industry? Wala Wala na. na. Wala nang asukal. Wala nang kopra. May ibang sources eh. Wala nang mais. Patay. Di ba? Hindi nila naiisip yun eh. Ang daming Di ba problema natin. Conchita Carpio Morales, persona non grata, hindi siya makapasok sa Hong Kong. Si former ombudsman. Opo. At saka si Albert Del Rosario, yung dating DFA secretary natin. Karapatan nila yun eh. Ayun. Sino bang mawawalan pagka yung trading natin ay maapektuhan, yung tourism natin maapektuhan? Bansa natin ang Di bansa mawawalan. natin, oo. Hindi nila kailangan ng turista, mas kailangan natin ng turista kasi nangungulela tayo. Correct. Sabihin ng Tama po. Juan, bakit kami pupunta yan? Punta na lang tayo sa Thailand. Hindi naman tayo iniinsulto ng mga official ng Thailand. Siyempre. Punta na lang tayo sa Malaysia. Alam niyo, Malaysia, ang Vietnam, may dispute din tungkol sa fishing rights sa EEZ. Kasi ngayon, 9-dash line ng China, hindi lang sumasaklaw dun sa EEZ Opo. ng Pilipinas, pati sa Vietnam, pati sa Malaysia. Kung tutusin mo, pati Taiwan eh. Although, hindi mo makonsider yun officially dahil di ba one China policy. Opo. Pero magaling sila. Pero, hindi nila iniinsulto. Bago Opo. natawa lang ako dito kay Kwan eh. Hindi Makisama, niya nagigets talaga eh. Ang hina talaga ni Kiko eh. Sa totoo lang, sorry kung medyo masakit ako magsalita. Sabi niya, so, ibig sabihin, yung staff ko pala pwede kang imim. Kasi pwedeng bastos. Sabi niya, bakit niyo ako imimim? Hindi naman ako taga China. Ang ibig sabihin ni Alan Peter, pag minim ka, kabastusan yun. So, ibig niya sabihin pala ni Kiko, pagka taga-China ka, pwedeng imim. Mali. Ayun ang sinasabi, yun ang kababawan eh, ha? Kaya talaga, kailangan natin, matagal pa naman, pero pwede ba sa 2028 maging mapanuri naman tayo? Yung mga ganong klaseng senador na kengkoy, huwag nyo nang iboto. Otherwise, you get the government that you deserve. Kung kengkoy ang senador, kasalanan na nating lahat yan. At sa notang yan, mga kasama, ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, yes, yo, Topacio! Pagkatapos sa mga komersyal, informal sa ating virtuals, patalasas, maalalahan na po ay dyan sa issues, may katis moment, ito ano na mga tsulman natin oras. Alas 11:25 ng umaga! 1, 2, 3! Yeah! Yes! Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. ACG at WCPC nagtutulungan na kontra online baby selling. Para sa detalye, narito si Patrol 13, Gilbert Perdez. Ibinida ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP na pinalalak nito ang koordinasyon sa Women and Children's Protection Center o WCPC upang masugpo ang tumataas na kaso ng online baby selling. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni PNP-ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancilio na may mga naitala na silang aktual na operasyon laban sa gantong uri ng krimen. Ibinagi ng opisyal na kamakailanlan daw may mga inang naaresto matapos umunong ibenta ang sariling anak online. Kabilang na ang isang kaso na nagkakalaga ng 8,000 piso at isa pa na umabot naman sa 50,000 pesos kung saan kaibigan ng ina ang tumatayong buyer. Gumagamit daw ng iba't ibang paraan ng SCG upang matukoy ang mga account pages at mga group chats na ginagamit sa bentahan ng mga sanggol. Target din daw ng operasyon ang buong network na sangkot sa mga transaksyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, public consultations kaugnay sa panukalang anti-political dynasty sinimulan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform. Para sa detalye, narito si Patrol 30, Jelly Mendez. Sinimulan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang public consultations na ikinasa sa Carmona, Cavite. Ang pagtalakay sa naturang mga panukala ay pinangunahan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, ang chairman ng komite na sinuportahan ng alkalde ng Carmona, Cavite na si Mayor Dalia Loyola. Aabot sa 1,500 na individual ang dumalo para sa pagtalakay ng mga panukalang anti-political dynasty. Kabilang sa nakiisa ang mga miyembro ng komite, mga may akda ng panukala at mga kongresista partikular na si Cebu City 1st District Representative Rachel Marguerite Del Mar at mga miyembro ng Makabayan Black na sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago. Layon ng hakbang na malaman mula sa taong bayan ang kanilang pananaw, karanasan at saloobin sa mahigit 20 anti-political dynasty bills na iniakda ng mga mambabatas, kabilang na sina House Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Speaker D ang kahalagahan ng batas na dapat ay binabalangkas tungo sa makataong political dynasty. Anya, ang ikinasang konsultasyon ay bahagi ng paninindigan ng kapulungan sa usapin ng anti-political dynasty bill. Bukas anya ang kapulungan sa paikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao upang wakasan ang pangamba ng taong bayan. Seryoso anya ang kapulungan na isulong at ipasa ang mga makabuluhan at makataong anti-political dynasty law na tunay na sumasalamin sa tinig at mithiin ng mga Pilipino. Sinabi naman ni Adjong na nasa 24 na ang mga bersyon ng anti-political dynasty bill ang inihain sa Kamara na layong ipagbawal ang pagtakbo ng mga magkakamag-anak sa halalan hanggang sa 4th degree of affinity at consanguinity. Anya, dinala nila ang pagdinig sa labas ng Kongreso dahil malinaw ang sinasabi ng saligang batas. Sovereignty resides in the people o ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Nagpapatuloy ang open forum o public feedback ng mga komite mula sa mga lokal na pamahalaan at government stakeholders, barangay at community leaders, akadim o mga mag-aaral, business sector, civil society organizations at interest groups kung saan ay naging hati ang pananaw ng mamamayan. Nangako naman si Adjong na makakaasa ang pananaw ng taong bayan na magiging gabay sa patuloy na pagsisikap ng komite na makabuo ng isang anti-political dynasty law na makatarungan, balanse at tapat sa saligang batas. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Lumubog na passenger vessel sa Basilan, overloaded at sobra ang pasahero kumpara sa kapasidad nito. Para sa detalye, narito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sobra sa passenger capacity o nagkaroon ng passenger overloading ang lumubog na passenger vessel na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ito ang kay DOTR Assistant Secretary for Special Concerns Manuel Cabuchan III ang nakasaad sa partial report kaugnay ng ginawang investigasyon ng Department of Transportation sa naturang insidente. May inconsistencies din anya sa laman ng passenger manifest. Lumitaw din na may cargo overloading kung saan hindi dumaan sa weighing bridge ang mga cargo kaya't naputol ang lashing na nagdulot ng instability ng barko. Meron din nakita na safety violation sa panahon ng pre-departure ang lumubog na passenger vessel. Narito bahagi ng paglalahad ni Assistant Secretary Cabuchan ng partial report kaugnay ng ginawang investigasyon ng DOTR sa naturang insidente. Ginawa niya ang paglalahad sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na pinumunuan ni Senator Raffy Tulfo. Initial findings, 1, the vessel exceeded its passenger capacity. Its capacity, authorized capacity po is 352 plus 24 to 27 crew members allowed. As of yesterday po, the numbers were, there were 293 survivors, 52 cadavers recovered, and 24 are missing. Meron hong inconsistency sa passenger manifest.
Ayon kay Assistant Secretary Cabuchan, partial report pa lang dahil nakalubog pa ang passenger vessel at isa sa ilalim pa ito sa karagdagang investigasyon. Ito sa Patrol 19, Cell Ortega Bueno para sa impila metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras na At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, yes, yo! Topa Show sa oras na Alas 11:38 ng umaga. At Tony Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At syempre po, alam nyo, nagkukonsulta pa kunyari itong mga to, no, sa political dynasty para tumagal, ano. Nakalagay na sa konstitusyon muna, ha, na the state shall guarantee equal access to opportunities for public service. Ayun ang guidelines nyo. And prohibit political dynasties as may be defined by law. Ang dali-dali po yan. Ang ganda na ng mga bills na pinasa. Konsulta pa. Kunyari pa kayo, pinatatagal nyo lang eh. Kami pinagbobolan nyo eh. Anyway, nandito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato! Pakita mo, tweet mo. Uy, parang aeroplano. Okay, ikaw muna. Yes! Pasensya na po, advance ko lang po. Happy birthday para ho ito sa February 15. Kasi wala po sa Friday si Major, kaya po gagawin na pong advance ngayon ang kanyang ganun birthday ba? celebration. Meron ba? Oy, Pero hindi, attorney, ano lang, pagbati lang mula sa Yes Yes Yo Topacio. Kasi attorney, matagal kanyang inaabangan eh. Sayang nga, hindi kami nakikita eh. Opo. Major Alberto Saigo Jr. Yan po ang chief ng Human rights. Human rights yan. Talaga namang importante yung karapatan ng ating mga kababayan, men in uniform, di ba? Pati yun. By the way, bago tayo magpatuloy, Opo. nakikiramay po tayo sa mga naulila ni former Speaker Joe De Venecia. Yes, Yan, opo. hindi man kami close, nakakasama ko rin po natin yan Opo. sa mga gatherings. In fact, nung birthday ni Mano Ernie na yung banda namin ang tumugtog, isa siya sa mga panauhin. Yung The Jazz Holes. Opo. Oo. Isa pang good news niyan nung panahon. Good news, namatay si Speaker De Venecia. Good news, mambihira ka Ang naman. ibig ko lang sabihin, sir, yung Hindi ko alaala. namin mo. Ayun. Sinabi ko na namatay. Ginugulat Good po. news. Nakakalimutan Naman ko ako sa iyo. tuloy. Hindi, attorney. Alam niyo yung panahon ni Joe De Venecia, yung dating speaker natin, yung anak ko kasi nagtrabaho dyan sa Congress. Kaya thankful ako because of him kasi si Manay Gina De Venecia po, isa po sa nag-back up sa anak ko. Yun po yung good news sa akin. At hindi po, tapos winner ikaw talagang kailangan natin tayo po kahapon na po kami, nag-condolence na po kami in your behalf also. Kasi ang pamilya ni Joe De Venecia ay hindi rin po iba sa atin. Pamilya din natin yan. Ganun ba? Opo. Hindi naman De Venecia apelyido mo Ba't sabi mo pamilya mo? Di gusto naman ako. Malapit na, malapit. Pareho Pwede naman na. din. Pwede na. Diba? Ayan. Okay. Pero attorney, ginagawa ko lang po itong masaya kasi malungkot na. Kahapon pa kami malungkot. Oo naman. Diba? Maraming sad lives news. na na-touch si Yes. Joe Joe De De Venecia. Venecia. Okay. Meron pa ba?
At syempre, Oo. hello po kay Josephine Salvador. Ayan, ikaw sister ha, pumunta ka ng Quezon City, di mo ko tinawagan. Ayan. Of course, kay Veronica Estrada Lim, akong pwede daw kumanta daw po kay sa birthday niya. ba? Saan ba? Ayan, schedule daw po. Marami siyang birthday. Ganun ba? At hindi lang po yan lahat ng mga friendship natin. Nanay Akang, pasensya na po. Of course, si Tirso Peralta, pasensya na rin po. Ay, teka, basahin meron na ba? natin yung kanyang Ayan. words of wisdom. Ayan, sige po, Sabi attorney. niya, ay ito, Sige po. not everyone who calls you as a friend has good intention. Yes. Some people stay close not because they care, but because they are waiting for the right moment to use you. Yan. Yan. Trust is earned, not Ayan. assumed. Ginagaya ko si Bitag eh. May tama po sila. Think before you give and Aha. stay alert. Kasama even yun? even those who smile at you. Ayun. Stay safe and be well, po. Kaya nag-iingat. Godspeed, my worthy friend. Ayan. Kaya attorney, nag-iingat ako kay Winner eh. Bakit? Kasi Ano maraming connection ni mga Wenner kay ano yun eh. Bitag? Mabibitag ka ni Wenner. Oo nga, malapit na eh. Nagkaka-ano na ako sa kanya eh. Nagkakagusto? Mabigat. Ang puso mo, Wenner. Naka-opera pa naman ito. Hindi, malapit na Valentine's Day eh. Baka makahabol. Anyway. Joke lang. Tapos ka na ba? Yes po, sige po, sir. Etong si Gerald Calzado, nandito. Good day, Okay. always watching from ICI White Mountain Substance. Tambalos Los Crocs Cati. Si Speaker Martin nga pala nandun kahapon. Asa kasi PGMA. Amalia Perez, hi daw. Leo Tenero, Hi. shout out from Doha, Qatar. Hello Crooks po. Kruger, happy Valentine's. Alam niyo po, hindi namin kayo mag-greet back ng happy Valentine's Oo nga sapagkat eh. tayo Wala po tayo sa ganon. INC, wala po. Para sa amin po, ito wag naman kayo magagalit. Oo. Ito po kasi ang Valentine's Day ay adapted dun sa isang paganong ritual ng mga Romano noong Roman Empire na the Feast of Bacchanalia. Ayun. Tinuon nila kasi noong naging official religion ng Roman Catholic Church, yung Catholicism, yung Christianity, Opo. yung mga para maging palatable o katanggap-tanggap sa mga Romano na dati di ba marami silang mga Yes. festival. Opo. Inadapt po nila yung mga holidays ng mga pagano katulad Ayun. ng Christmas. Yes. Yan yung Sol Invictus. Yan yung All Saints Day. Yan yung Sa kanila rin pala Hallows yun. Eve yun, yung mga witches, yung mga bruha. Yung Valentine's Feast of Bacchanalia. Ayun. Kaya hindi natin pinagdiriwang yan. Pero hindi po kami namimilit. Wala po, Hindi po namin sinasabing huwag niyong ipagdiwang sapagkat kanya-kanyang pananampalataya po yan. Opo. Anyway, mga kasama, ay magbe-break Yes. lang po tayo. Ngunit magpapatuloy ang ating pag-gym paredes Opo. sa pagbabalik ng Yes, yes, yo, Tomasyo. Ating oras. Alas 11:45 ng umaga. Yeba! Yes, yo, Tomasyo. Mga kasama. Magbabalik po ang Yes, yo, Tomasyo sa oras na Alas 11:48 ng umaga. Yan. At patuloy po natin etong ating mga pagbate. Opo. Oo, nandito si Crooks Kruger. Ay, nasabi na natin yan. Kulasisi na punta na yata. Lahat sa ilong ni Tayela. Ang utak niya. Ano ba naman? Grabe. Ernesto Marquez, yun pa rin Philippine Navy, yung Coast Guard attorney. Iba po. Ang Navy po, yun yung ang kulay ng universally accepted na ang Navy ay military po yan. So nasa ilalim po ng DND yan, nasa ilalim ng AFP yan, Armed Forces of the Philippines. 3 main branches, Army sa lupa, Navy sa dagat, Air Force syempre sa himpapawid. Okay. So, kaya nga yung Scarborough Shoal, yung stand-off doon, nagkamali tayo roon. Kasi ang Coast Guard po, internationally accepted na coding yan, kung color coding, puti. Ibig sabihin, peace. Hindi panggera yan, nagbabantay lang yan ng yung mga lalampas o magte-trespass, kumbaga, Opo. sa ating exclusive economic zone o sa contiguous zone, yan. Or even territorial waters, kaya nga coast eh. Pero usually, lightly armed lang ang mga ships niyan.
walang masyadong armas yan. Opo. May armas yan, syempre, sa mga pirata, di ba? Baka may lumaban. Opo. Pero peacetime yan, ibig sabihin, peace man tayo. Hindi Yes. tayo nakikipag-away. Nagbabantay lang tayo. Kung mga security guard. Attorney, ba't ang Oo. tapang niya? Pero, pagka-gera na, Oo. yung gray ship na, kulay gray, warship na yon. Ayun. Pang-away na yon. Yun yung Navy. Nagkamali tayo sa Scarborough kasi kurtado yung utak ng ating presidente noon, si Noynoy Aquino. Pinadala ba naman gray ship? Oo, naval ship. Naval Siyempre, nag-react ang China. Oo. Pinadala nila, nagpadala kayo ng Navy, Coast Guard lang kami, padala kami ng Navy. Ayun, Ayun. di umatras tayo. Nakuha nila yung Scarborough. Ayun pala yung reason. Oo. Anyway, eto, Federico Santa Ana, kapag napaniwala pa maraming Pilipino, ewan ko na lang. Sabi ni Gerald Calzado, ilong ni Oo Tariela nga pang eh. kalapati. Ano ba yun? Ikaw ha? Eddie Mendoza, Aram, si Talyera, dapat sa talyer ng mga barko na lang madestino from Sydney, Grabe Australia. naman kayo. Yan, oo. Efren Labutap, oras na para Ay. kalusin, attorney. Oo, Marcel Manungsong, yes, yo, attorney. Yahoy. Yan, nandito rin si Rimac Mad. Hello po, attorney. Hello din po. Hello po. Anak ng Lab, watching from Oroqueta. Uy, bago ito. Hi, everyone sa Oroqueta City. Yes. Yan, Saldi Galos, mega love, shout out, Attorney Topacio from Davao del Norte. Yahoy! Sunchucks Oh, na, yeah. pabuhay kay Attorney Topacio. Sana makasuhan rin nyo yung mag-fill up ng 2025 BICAM report. May kaso na po kami sa Sandigan Bay. Sa Ombudsman pala. Alam naman natin kung sinong Ombudsman. Paktaylo. Joe Caliber, wow, sunog si Iko Chingay, sinabi nyo. Cyrus de la Cruz, hello po, kapatid. Hi po. Hello po. Oo, si Saldi Galos, walang unggoy kung walang Kiko. Ano ba? Oh my God. Kaya talaga, Maricel Manungsong, taga Sarat, Ilocos daw. Ayan. Ayun, eto, Marco Miguel Cecilio, pag-greet po ng happy birthday si Maria Tansinko. Happy Yan. birthday! Jong Misola, good morning po, Attorney Topacio and Miss Juby, mabuhay po kayo, ingat po kayo palagi. Thank you. Yan, Janet Amolato, wag bumoto yung Kiko, sir, iwan ko, ba't nanalo yan? Oo nga, no? Sharon Leopard Pizarro, ako eh. di po natin kasalanan yan. Attorney Comelec na kasalanan, kaya nanalo si Kiko. Ayun, hindi Sharon. Oo, Divina Tugo, in my mobin, ano yun? Itoy 571, good morning. Kasuhan nyo si Tota Sen. Bukas. Abangan ang susunod na kabanata. Oh my God. Ang tabayanan. Ano? Inagasi, good morning, Attorney and Ma'am Juvie. God hello bless po. Thank Yan. you. Thank Sino you, ba ba? thank you. Ernel Lacar. Shout out sa mahal kong Hi. asawa na si Angelita Acar, watching from Milan, Italy. Milan, Italy. Oh, magaling ka dyan, sir. Bangungot 1, as always, good AM from San Francisco, California. Hi. Doha, Qatar, si Leo Teneros, Pasita Bautista, Chiba, Japan. Yahoy, Oo. arigato. Yan, saan ba yung Chiba? Sa Japan, Ay, sa Tokyo ba yun? Chiba Prefecture ba yun? Iba naman yung Parang- Chibay, iba yun. Chinese naman yun. Wag yun, Chibaba wag yun. naman yung Iba sabi naman mo yun. eh. Fernando Claros, good day, Ayan. Attorney Topacio, sumusubaybay sa Bataan. Ayan. Yan, opo, ang dami. Eto pa, si Emcel, yeba daw! Yahoy! Laling Sagun, walang puwang mga... Opo. yung mga obobs daw sa 2028. Yan, Oh. okay. John Polkin, mabuhay daw tayo. Opo, we have Arigato. every intention na mabuhay. Pangit kasi namamatay. Nene, daddy, domo. ganyan pag-graduate sa One Ball University. Kaya talaga, Okay, sino pa ba nandito? Benito Castro, maraming salamat po, Attorney Topacio, sa pagpapaliwanag ng tamang batas. Yes. Yan, Connie A. De Leon, always watching you guys. Salamat po. Roberto Petalcorin, shout out from Ubay, Bohol. Ayan. Yan. Carl Buang, Singapore naman po siya. Efraim Wasaki. Totoo bang mahilig si BBM sa tubig? Baka nauuhaw siya. Amy Valenzuela, hello po rin. Ma'am Amy, Frankie Oliguera, Eddie Attorney, Happy New Year sa February 14. Chinese New Year, pwede. Happy Hearts Day. Oo. Oh, yun pwede. Happy Hearts Oo, Day. basta Ang happy. puso. Basta happy kayo. Happy, Oo. happy. Happy lang, Okay. happy. Image 23. Ay. Walang kupas talaga, Attorney Topacio. Pwede nga New Year. Kasi di ba pag February 14, maraming
O, pa-New Year ng Marami Chinese. mag-partner di ba? Anong Opo. ginagawa nila pag February 14? Opo. Nagpapaputok. Ng Yung logo. mga minsan, libintador, di ba? Para maingay. Oo. Ah. Malapit dito, yan. Mga paputukan yan Yan, Uy, dyan, sa bad paligid yun, ah, dito. bad yun. Pasig, oo. Ayan. Oo. Bossing Gaulo. Frankie Oliguera. Okay, thank you, Ayan. Tatay Strauss. Question po, attorney, why do you suppose that Tariela thinks he knows everything? Ang knows niya, N-O-S-E. Ikaw, Ikaw, Tatay Strauss, Neria Obisen. Sir, di ba si Senator Kiko Ayan. ay tinagurian siyang Mr. Noted? Oo nga Puro noted kasi sinabi niya, di ba? Sa mga objection noon. Mikey Castellon, Commodore Tralala, baka may balak sa 2028 election. Jedrick Paredes. Hi, attorney. Hi, Jedrick. Hi. Eto, si Jedrick Hello po, opo. Kung gusto niya magpa-portrait, magaling na pintor ito. Yahoy. Gem Babes, John Ace, good AM Attorney Juvie, watching from Hi. Hawaii. Hello po. Andy Goldman from Hello Kibawe, po. Bukidnon, Abner Ravelino. Yahoy. Melbourne, Australia, Maria Elsa Ramos, Kiko Butata. Yahoy. Kay Alan. Joke. Joselito Darwin, watching from Saitama, Japan, Pasita Bautista, Opo, Chiba Prefecture. Okay. Opo. Kawai 502, Macau. one hour away from Tokyo. Yes. Hindi ba Metro Tokyo ito? Oo. Opo. Okay, at siyempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas. Hi, sir. Yan ay kailangan nabatiin yan sa palaging nanonood yan. Kati Palamos, Sir Joey Attorney Lumangaya. Jose Diba? Miguel Arroyo, Attorney Yes. Joey Lumangaya. Yan. Ryan Ang, Attorneys Roma Valdez at Rui Rondain ay Ayun. nanonood po yan. Si Andrew Tan, si William Gatchalian, Hi. si Willie Keng, si Alex Cruz, Yaoy. Richard Chuateco, yan, diba? si Louie Gamboa Ayan. ay palagi MPD Eagles, mabuhay po kayo. Ayun, oo. Ayan. Ayos MPD yan. Eagles. Oo. At Aha. siyempre po, ayan ang nangyayari. Eto, bago Yes. tayo magtapos. Opo. Bakit wala ako naririnig na news dito, kundi konting-konti lang? Nabalitaan mo ba to? Ano po? Merong matandang babae doon sa Negros na pinatay ng NPA. Oh. Kasi siya ay pinagbintangan na siya daw ay nag-iispiya para sa gobyerno. Oo. Grabe naman. Sabi nitong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC, itong si Leonor Anggit, na 70s na daw Grabe. lola na, ay sinabi ng NPA na espiya daw at ito ay walang awang pinaslang. Without investigation? Oo, NPA, ano ka ba naman? Asa ka pa sa NPA. Kasi daw, ang dahilan lamang pumasok doon sa ari-arian nitong si Aling Leonor. At noong nandoon, parang ang dami yatang nalagas sa mga hanay ng NPA. Paano hindi malalagas? Yung mga recruit nyo, wala naman training, sinasabak nyo. Walang training, puro luma yung barel, walang halos bala, 8 lang yata, o 10 bala. Paano ka makikipagbakbakan sa militar natin? Naman. At eto pa, ang dami na palang mga pinatay ng NPA Hala. na sinasabing mga espiya, katakot-takot. Eto ang tanong ko, bakit yung sinasabi, yung sina Titinyo, sina Reneco, sina Sara Elago, bakit hindi nyo kinokondena to? Hindi nyo kaya ikondena kasi enabler kayo ng mga ganito. Galit na galit kayo sa red tagging, eto spy tagging. Deadly. Enabler kasi kayo ng mga communist insurgents na pumapatay, hindi lamang sa pulis, hindi lamang sa sundalo, ngunit sa mga inosenteng mga tao na pinagbibintangan nyong espiya. Yan, tahimik kayo, di ba? Sige, magsalita kayo ngayon. I dare you! Ikondena nyo yung pagpatay dito kay Aling Leonor. At sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay daan na po tayo sa susunod na programang Senyor Balita! kasama si Nag-iisang gwapong-gwapo! at aking kasin! Yeah, si Senyor! Tangkad! Kasin laki! Kasi
laki. Hindi kasintahan ha, iba na. Iba na yan. Iba na yun, iba na yun. Senyor Ray Pacheco! Eto po hanggang sa... Well, ako, wala po akong bukas. Pasensya na ha. Medyo sinasabi lang Failan si Tito Sen. Bahala na. Nyuk, 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 nyuk. Secret lang, Oo, attorney. nag-iwan po ng mga katagang... Susupil sa inyong mga kasalanan? Hindi mo! Hindi mo pala. Sorry. Thank you. Susupil sa inyong pagnanasa. Ayun. Kikitil. Kikitil sa inyong mga kasalanan At titi mo sa iyong kaisipan na huwag makiki. Apel! 1, 2, 3! Yeba! Yes, yun! Babayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio.